Shalom, shalom. Okay. So, shalom, magandang hapon mga kababayan at hindi kababayan. This is a Preaching in the Wilderness series. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4, ang sabi dito na chapter 4 verse 2 to 4, sabi niya, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, ikayatin mo pagsabihan at patagi ng loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Actually, dito sa English, sabi dito na whether convenient or inconvenient. So, sa conveniente man na lugar o hindi, ay ipangaral lang salita ng Diyos. At umulan po ngayon. At dito po ako ngayon sa kubo sa tabi ng parokya namin. At ang background ko ay isang magandang santan. Santan ba yan? Agumamela na namumulaklak. Andito ako ngayon, nagatid sa asawa ko kasi may practice sila. Malapit na kasi ang aming kapiyastahan. So, yung grand choir ay may practice. So, while waiting, kasi kung uwi pa ako maulan. So, ganun din, mamaya susunduin ko ulit. So, better na mag-stay na lang ako dito dyan. Handito magsishare ako ng patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Sapagkat, whether we like it or not, ay tayo ng mga Katoliko ang subject ng iba't ibang mga sekta or target ng iba't ibang mga sekta na akayin sa kanilang pananampalataya. Kung bakit, isa sa rason is because marami sa ating mga Katoliko ang kulang ang kaalaman sa ating pananampalataya. That is why tayo yung kumbaga sa market, tayo yung market nila, target market nila para akayin sa kanilang mga sekta at denominasyon. Pero kung alam natin ang ating pananampalataya ay hindi nila tayo basta-basta maakay, bagkus ay sila yung mabalik natin sa ating pananampalataya. Sapagkat whether we like it or not, whether they like it or not, tanggapin man nila o hindi, kung susuriin nila ang background ng kanilang mga sekta at denominasyon, all of them, lahat po sila ay nanggaling din po sa ating simbahan. Ay po ba? So, kung titignan natin, umpisahan natin sa Orthodox. Ang Orthodox, isa sa nagkaroon ng major schism sa simbahan noong 1054 AD. So, umalis ang Orthodox. And then, later, noong 16th century, noong 1517, ay nagkaroon ng tinatawag na Reformation or Protestantism led by Martin Luther. At kung tutuusin ay hindi siya matinatawag, ako kung for me hindi ko siya matatawag na Reformation, but actually a deformation ng simbahan. Bakit? After ni Martin Luther, kung titingnan natin yung kasaysayan, yung mga kasamahan ni Martin Luther ay hindi rin nanatili sa kanya. Bagkus umalis din sa kasama kay Martin Luther, and nagtayo din sila ng sarili nila mga grupo at denominasyon. Then later, itong mga tao ito ay patuloy na naghiwa-hiwalay or nagkabahabahagi. At natupad ngayon sinasabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10 na ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, magwasak at pumatay. So, ibig sabihin, ang division within the church, in the body of Christ, the church, is hindi kalooban ng Diyos, kundi dumating ang magnanakaw dito upang magwasak, pumatay at magnakaw. Yan, malakas ang ulan. So, hindi
So hindi niluloob or hindi kalooban ng Diyos na tayo magkanya-kanya, tayo ay magkawatak-watak, sapagkat kung titingnan natin sa John chapter 17 ay makikita natin doon na isa yan sa longest prayer ng Panginoon dito sa John chapter 17, na sabi niya, Father, I pray that they may be one. Basahin niyo po sa John 17. Ayan yung, kumbaga son, pinapahapyawan ko lang para at least marami tayong mapag-usapan. John 17, ang sinasabi rito, ang title niya, The Prayer of Jesus. Sa verse 20, sabi dito, I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their words. Sa verse 21, so that they may all be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me. So ito yung prayer ng Panginoon na ang kanyang mga tagasunod ay magkaisa. Most possibly, or sigurado tayo, that the Lord Jesus Christ is not just only praying for His disciples na mga tinawag during those times, nung panahon na yon na andito po sa lupa, kundi pinagpipray niya sa future generation na time will come, itong kanya mga mananampalataya ay magkawatak-watak. That is why He is praying na magkaroon ng pagkakaisa ang kanyang simbahan. Kasi kung titingnan natin at the very beginning doon sa Matthew chapter 16, kung mapansin natin doon, sabi niya, upon this rock, thou art Peter, sabi niya, doon sa Matthew 16:13-20, thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. So, kung may nag-aaral tayo sa English, singular ang tinutukoy ng Panginoon na simbahan. But not churches. Di ba? Then, makikita din natin doon sa sa John chapter 10 verse 16. Sabi niya, meron pa akong mga, basahin natin dito sa John chapter 10 verse 16. Ang sabi dito, I have other sheep that do not belong to this fold. Yan, sabi niya. This also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Magkakaroon ng, sabi niya, meron pa ako mga tupa na wala pa sa kulungang ito, na kinakailangan ko rin silang kalingain upang magkaroon ng isang kawan at isa ang pastol. So hindi sinabi ng Panginoon na magkakaroon pa ng panibagong kawan o magkakaroon ng maraming kawan. Bagkus ang sabi niya, magkakaroon ng isang kawan at isa ang pastol. So alam naman natin dito rin sa John chapter 10, sinasabi ng Panginoon, siya yung mabuting pastol. Siya naman talaga yung pastol, siya yung mabuting pastol. Pero let us remember na prior siya umakyat sa langit after His resurrection, doon sa John chapter 21 verses 15 to 19, ay muli niyang kinonfirm si San Pedro, muli niyang pinagtibay si San Pedro na sabi niya, Peter, do you love me? Sabi niya, feed my sheep, feed my lamb. Di ba? 3 beses niya sinabi yung ganon. So ibig sabihin, bilang isang mabuting pastol, prior siya umalis, ay ipinagkatiwala niya kay San Pedro ang pangangalaga ng kanyang kawan, ng kanyang mga tupa. So, since ang Panginoong Jesucristo ay ipinagkatiwala lamang niya ito kay San Pedro, ang kanyang kawan, therefore, si San Pedro ay hindi niya maaring pabayaan ang kawan na magiging walang pastol, walang manguna sa kanila. Kasi ipinagkatiwala lang ito sa kanya ng Panginoon. That is why, dyan ngayon papasok yung apostolic succession. Hindi pwede na pabayaan ni San Pedro yung kawan kasi ipinagkatiwala sa kanya. So therefore, after him,
he must entrust this sheepfold, the sheep of the Lord, to another shepherd. Yan mga kapatid. Dito sa 1 Peter chapter 5 verse 4, sabi niya, at pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. So, ang pinunong pastol ay ang Panginoong Jesucristo. Siya yung pinunong pastol. So, therefore, under Him, ay mayroon siya mga pastol. At nga, yun nga ang unang itinalagay San Pedro. At doon papasok yung tinatawag na apostolic succession, mga kapatid. That is why sa atin sa Catholic Church, meron tayong tinatawag na apostolic succession. From the Lord Jesus Christ, ipinagkatiwala niya ang susi kay San Pedro, Matthew 16:13 to 20, and then yung authority, then after that, bagamat itinatwa siya ni San Pedro ng 3 beses, ay muli niyang pinagtibay kay San Pedro yung pangangalaga sa kanyang tupa. Doon nga sa John 21 verses 15 to 19. Yan, mga kapatid. Then, sinasabi nga rito sa 1 Peter chapter 5 verse 4, sa pagdating ng pinunong pastol. Ibig sabihin, pag pinunong pastol, under him ay meron siyang mga shepherd. At una na roon si San Pedro. And then, yung mga successor ni San Pedro. At yung mga sa ilalim ng mga successor ng San Pedro, na mga successor ni San Pedro, yung mga kaparian. Yan, mga kapatid. Kasi ang Panginoong Jesucristo yung pinunong pastol. Siya yung chief shepherd. Kaya nga, for us not to be led astray sa kapanahunan natin ngayon, mga kapatid, ang dapat nating gawin is hanapin natin kung saang simbahan kinikilala si San Pedro. Hanapin natin ang simbahan kung saan kinikilala si San Pedro na vicar ng Panginoong Jesucristo. Pag sinabing vicar, hindi kapalit, kundi he is a katuwang, katulong. Yan, mga kapatid. Sana maintindihan natin yon. And then after San Pedro, naghirang siya ng mga tagasunod niya na mga laga dinangkawan kasi ipinagkatiwala lang sa kanila. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ang chief shepherd. Kasi balang araw kung mababasa natin dito sa Matthew chapter 25, andun yung mga parables that the Lord Jesus Christ entrusted, ay ipinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng maraming bagay. At yun nga, ang isa sa kanyang ipinagkatiwala sa kanyang simbahan, sa kanyang mga hinirang na pastol, na mga unang hinirang na pastol, ang mga apostol, lalo na doon si San Pedro. Kaya kung nagbabasa kayo ng Bible, makikita niyo yung tinatawag na primacy of Peter. Bakit every time na banggitin yung mga pangalan ng mga apostol, andun palagi nangunguna ang pangalan ni San Pedro. Hindi lang dahilan sa matanda siya, kundi siya yung hinirang ng Panginoon. Matthew 16:13 to 20. Kung aralin natin yung exegetical approach nito, exegetically, kung aralin natin exegetically, ay maintindihan natin to kung ano ang ibig sabihin nitong susi. Kasi ito, unang nabanggit doon sa Isaiah chapter 22. Na kapag binigyan ka ng susi, ay kumbaga son parang ito yung, kung titingnan natin yung Isaiah chapter 22, si Eliakim, siya yung parang naging prime minister sa kingdom of David. Pag sinabing susi, authority. Kasi, di ba halimbawa ako, bigyan mo ako ng susi. Pag binigyan ka ng susi, you have the authority to open and to close, and nobody can open it unless you will open it. Kasi nasa iyo yung susi. Yan. Kaya maintindihan yung mga nag-aaral ng
exegesis, maintindihan nila or maintindihan mo na ang tinutukoy nito, ang parallel nito is yung Isaiah chapter 22. Yan mga kapatid. So yung authority. So, ganun ang kapangyarihan na binigay kay San Pedro. Yan. So, that is why, makikita natin na from the very beginning, ay the Lord established a church. Singular, a church, not churches. That is why hindi niya kalooban na ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano, ay nagkakanya-kanya at nagkakawatak-watak. Kasi ang may kalooban na nun, o may kagustuhan na nun, ang kalaban ng Diablo. So John chapter 10 verse 10, na parito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Magwasak ng unity ng pamilya, ng unity ng simbahan. Kaya kung ang pamilya nyo ay para bagang may division among you, then you will immediately identify that the devil is working sa pamilya nyo. Ang Panginoon, He never intend na magganya-kanya tayo. Kaya yun yung panalangin sa John 17 verse 21 to 22. At then sa John chapter 10 verse 16, sinasabi niya, dapat isa ang kawan at isa ang pastol. So He never intend na magkakaroon ng maraming kawan, na magkakaroon ng maraming pastol. Yan mga kapatid. Then kahit doon sa Ephesians chapter 4 verse 5 to 6, di ba sinasabi doon? Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon. There is only one faith. One baptism, one Lord. Hindi kagustuhan ni Lord na, kanya-kanya tayo. No, it's not. He never intend that, mga kapatid. Okay. So yan mga kapatid, kaya tayo na, mga Katoliko, meron tayong apostolic succession. Alam niyo sa lahat ng simbahan, magiging tapat lang sana itong ating mga kapatid. Magiging tapat tayo sa kasaysayan. Sa ating, kung maging tapat lang sila sa kanilang pag-intindi sa banal na kasulatan. From the first 1,000 years, isa lang naman ang simbahan nag-exist, mga kapatid. Walang iba. Itong mga kapatid natin, mga separated brethren natin, kailan na sila sumulpot? Di ba, noong 16th century lang nag-umpisa? Then until now, ay patuloy silang nagkahati-hati. Di ba? The Lord never intended that. The Lord never willed it. Mga kapatid, hindi niya niloob yung ganun. Kayo magulang, halimbawa kayo magulang, umalis kayo, pumunta kayo ng abroad, then, noong andito ka, masaya kayo ng pamilya mo, nagkakaisa kayo, nagkakasundo kayo. Then pagbalik mo, ang iyong mga anak ay watak-watak na, nagka-hati-hati na, nagkakampi-kampi na. Bilang magulang, sa iyong pagbalik at madatnan mo yung mga anak mo na ganun, is matutuwa ka kaya? Di ba? Much more ang Panginoong Jesucristo never hindi siya maging masaya para sa ginagawa natin ngayon. Okay? Ayan. Kanina din doon sa chapel namin ay nag-share din ako na sinasabi ko that the apostles, ang mga apostol ay mga Katoliko. Mga apostol ay Katoliko. Binatunayan natin kanina yan. Inulit ko lang ngayon kasi masyadong maingay kanina doon sa chapel kasi sa gilid ako ng kalsada. Ito may eskinita pero hindi masyado busy, hindi masyado maingay. Ang maingay lang yung tunog ng ulan. Okay? So, ang mga apostol ay mga Katoliko. So kung ang mga apostol ay Katoliko, then why you are not a Catholic? You're supposed to be a Catholic also. Ayaw nyo maniwala? Ito senior ko nito kanina.
Gawag nabasa mo na yung John chapter 6. Yung buong chapter ng John chapter 6, mahaba kasi nun hanggang ang verses niya is, sige nga taas, mag-thumbs up kayo dyan kung nabasa niyo yung buong John chapter 6. Okay, basahin natin itingnan natin kung ilang chapter itong John chapter 6. Maiksila naman itong mga kapatid. So, ito 6 hanggang 71. Yan. Ang verses ng John chapter 6 ay from verses 1 to 71. So, kung nabasa nyo na ito, dito kanina, pinoint out ko na ang mga lahat ng mga apostol ng Panginoong Kristo ay Catholic. Ano ang proof? Ano ang proof? Itong John chapter 6. Really? Yeah. Really? Yes. Mga kapatid. Really? John chapter 6. Alam niyo, kung babasahin mo nito mga kapatid, kung babasahin mo rito, ito yung pinakamahabang discourse, a longest discourse on bread of life discourse. At kung makikita natin dito, sabi dito sa verse 48, umpisa natin sa verse 48, sabi niya, ako ang pagkain nagbibigay buhay, kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Yan. Sa verse 51, ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito at ang aking pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay na sanlibutan ay ang aking laman. Diba? Sa verse 52, dahil dito nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Yan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Verse 55, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Mga kapatid, take note Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang. Sa ilang namatay sila bagamat kumain yun. Yan mga kapatid. Then tuloy-tuloy. So, because of that, sa verse 66, dahilan dun sa sinabi ng Panginoon ito, mga kapatid, sa John chapter 6, verse 66, 666, madaling matandaan 666, madaling matandaan, John chapter 666. Ito tumalon na ito, Mula nooy marami sa kanya mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. See? Mula nooy marami sa kanya mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Then, sa verse 67, bumaling siya sa kanya mga alagad, yung 12. Bumaling siya sa kanya mga alagad, yung 12. Ano sabi na? John chapter 6 verse 67. Sabi niya, kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig ba din ninyong umalis? Sumagot si Simon, verse 68, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. So,
Yung mga tagasunod niya, yung mga pinakain niya na 5,000, 4,000, nagsialisan. Kasi meron sila dito, sinasabi niya, sino makatatanggap nito? Sino makakayang tumanggap nito? Pinigilan ba sila nung nagsialisan sila? Pinigilan sila ng Panginoon? No, it's just a metaphor. It's just a allegory. It is just an allegory. Pinigilan ba sila? Hindi. Sabi niya, okay. Dito sa verse 60, John chapter 6, verse 60. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino makatatanggap nito? Hindi nila matanggap. That is why sa 666, John chapter 6, 66, nagsialisan sila. At ang naiwan lang ayon 12. Tinanong sila, pero tinanong sila din ng Panginoon kung sila alis din. Alis din ba kayo? Sabi ng mga alagad, Panginoon, kanino kami pupunta? Sa iyo nagbumula ang salita na nagbibigay buhay. So, ibig sabihin, Katoliko ang mga apostol. Bakit? Bakit sinabing Katoliko? Bakit? Makakita ka ba ng Protestant Church na naniniwala sa real presence of the Lord Jesus Christ in the Eucharist? Gemini. Ay, ako hindi. Brother lang po ako. Sige. Ay, pangalan mo kasi, title ng title ng pangalan mo is horoscope. Ang horoscope is superstition. Hindi yan natin paniniwala bilang mga Katoliko. Pero yet, I will include you in my prayer intentions or abroad interview. Maybe the Lord is preferring you for greater than any other things. Catherine, sige Catherine. I-claim mo yung promise ng Lord sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Basahin mo mamaya. The eye has not seen, ear has not heard, the mind has not yet conceived the things that He has prepared for us. And then i-claim mo rin yung promise niya doon sa kanyang bayan, doon sa Jeremiah 29 verse 11. Lord, ito yung pangako mo sa iyong bayang Israel ay pinanghahawakan ko rin na mangyari din sa akin. So may God bless you, Catherine. Maybe huwag ka muna iba yung plano ni Lord sa iyo. So just continue to hold on. Amen. So yun mga kapatid, na yung mga alagad, ang tanong ko nga sa inyo, may mga Protestant churches ba kayo na alam, na naniniwala sa real presence of the Lord Jesus Christ? Sa Holy Eucharist? Sa memorial ng Last Supper ng Panginoon? Wala kang makikita. At ang naniniwala lamang at angkop na angkop dito sa John chapter 6 na naniniwala sa sinasabi ng Panginoong Kristo ay the Catholic Church only. So therefore, we can conclude that all the apostles were Catholic. Yung nagsialisan sa 666 of John ay mga Protestante. Kasi until now, di ba tuwing magkaroon sila ng memorial of the Lord's Supper, symbol lang ang sinasabi nila doon. Para sa New Testament, o sige nga, kung hindi kayo naniniwala, meron ba kayong maipapakita na sinasabi sa New Testament na symbol lang? Never, di ba? At the same time, itong part ng John chapter 6, nung nagsialisan yung mga tao, hindi sila pinigilan ng Panginoon. No, it's just a metaphor. It's just an allegory. Hindi niya pinaliwanag yun. Tinanong niya pangalagad niya, kayo alis din? Hindi umalis sa mga alagad. Then, kailan nila ito naintindihan, mga kapatid? Kailan nila ito naintindihan? Ng malinaw. Noong panahon ng Last Supper. Doon ginawa ng Panginoon kung ano yung ibig niyang sabihin at gusto niyang iparating. Nung huling hapunan, sa Matthew chapter 26, makikita natin doon, yung when the Lord instituted the Holy Eucharist, the Lord's Supper, the Paschal Mystery,
yung kanyang panibagong Passover meal. Kasi during that time, it is a Passover meal ng mga Hudyo. At doon din sa Passover meal na yon, itinatag ng Panginoong Hesukristo ang Eucharist. Hindi na tayo kumakain ng tupa na papatayin during every Passover. At ang ating Passover ay hindi lamang sa kamatayan ng mga panganay, kundi sa kamatayan nating lahat. Nagkaroon tayo ng Passover. We were transferred from death to life through the blood of Jesus Christ. At ang Passover natin, ang Passover lamb natin ay ang Panginoong Hesukristo na mismo. Di ba? Sa John chapter 1 verse 29, ipinakilala sa ni Saint John the Baptist, sabi niya, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." See? Yearly, nagkakatay sila ng tupa. At upang kainin nila, the same scenario yung ginagawa nila na para bagang nung unang panahon ay sila yung nasa Egypt. Nakabigkis sila ng tuwalya, may bitter herb, tapos kumakain sila na nagmamadali. Then, nung in-institute ng Panginoon nung the Lord's Supper, ay hindi na ang tupa na literal na hayop ang kinakain, kundi siya na mismo. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. John chapter 1 verse 29. That is why, pagdating ng Last Supper, sinabi niya, dinampot niyang tinapay at kanyang sinabi, ito ang aking katawan. Doon na intindihan ng mga alagad, yung sinasabi niya sa John chapter 6. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Do this in remembrance of me. Yung remembrance is parang katulad ng remembrance ng mga Hudyo sa Passover. Kung ano yung ginagawa nila during the first night of the Passover, yung first Passover, is the same na gagawin nila every time na magkaroon sila ng memorial ng Passover. They are not just recollecting it in their mind. They are doing it actual. Kung ano yung ginawa nila nung first Passover. Then, nung dinampot ng Panginoon ang kalis, sabi niya, "This is the chalice of my blood, the new and everlasting covenant, which will be shed for you and for many. Do this in remembrance of me." Di ba? Yan yung inuulit-ulit lagi ng pare. Yun yung sinasabi ng Panginoon, "Malibang kanin ninyo ang aking katawan at inumin ng aking dugo ay wala kayong buhay." Di ba? Ulitin natin. Verse 51. "Ako ang pagkain nagbibigay buhay ng bumaba mula sa langit, pabubuhay magpakilala mga sino kumain ito, at ang pagkain ibibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito, verse 52, dahil dito nagtalatalo mga Hudyo, paano mabibigay sa atin ng tao itong kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kasi literal, naintindihan nila na literal na pinapakain sa kanila ng Panginoon. At kailan nangyari ng reality ito? Doon sa Passover. Doon sa Last Supper. Doon sa Eucharist. Sa verse 53. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Verse 55. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mabubuhay ay mananahan sa akin at ako sa kanya. Yan. You see? So, ano lang ba ang pananampalataya na simbahan? Ano ba ang pananampalataya ng simbahan? Na ano ba ang simbahan na nananampalataya lang dito? Ang Catholic Church.
Rusty Marshall, gusto ko yung sagot mo dati bro. Sabi ng Muslim, corrupted yung Bible pero gumagamit sila ng Bible. May ka-discussion na Rusty Marshall bro. Ay meron din akong ka-discussion na ka-brother ko na nag-Muslim. Ang Quran is sabi ko ang Quran is corrupted. Kasi sinabi dun sa Surah chapter 2 verse mayroon din sinasabi sa Surah chapter 2 na 197 yata yon, na sinabi daw ang ibinigay daw kay Muhammad is Torah ay Quran, book of Quran. So book pala yun. Saan na yung book na yun ngayon? Ako. So sabi niya hindi, malawak ang kahulugan niyan. Sabi ko corrupted pala to. Bakit pinapayagan niyo ako? Why you are allowing it na ma-circulate na hindi pala ito yung tamang translation? Ayan. So, okay. So, ano lang yun? Intermission lang yun. So, makikita natin, ibig sabihin, thank you, Brother Marcel. Ibig sabihin, mga kapatid, na ang mga apostol ay mga Katoliko. So, kung Katoliko mga apostol, then, na mga alagad ng Panginoon Kristo, so therefore, dapat ikaw Katoliko ka rin. Sige nga, makahanap ka ba ng mga protestante na naniniwala at nagtitiwala doon sa sinabi ng Panginoon sa John chapter 6? Or isa ka doon sa 666, John chapter 6 verse 66. Nagsialisan sila sapagkat hindi nila matanggap yung sinabi ng Panginoon. Di ba? In all the churches, mga Protestant churches, meron bang naniniwala sa real presence ng Panginoon sa Lord's Supper? Wala. Symbol lang. Pero kung babasahin mo entire New Testament, wala ka makikita na sinasabing symbol. Wala pa nga, kapatid. Meron bang sinasabi sa Biblia na symbol lamang yung tinatanggap natin sa Eucharistia? Meron? Wala. Sino ang naniniwala doon? Mga protestante lang. Then ang tanong, bakit hindi ka Katoliko? Diba? Bakit hindi ka Katoliko? Kung ang mga apostol ay Katoliko, then ikaw dapat Katoliko ka. Kaya nga kung babalikan natin, aralin natin, napakaraming mga Eucharistic miracle na nagpapatunay. Ibig sabihin, ito'y nagko-corroborate, ito'y nagbaback up ng katotohanan sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Marami sa Eucharistic miracle, mga kapatid, ay, alam niyo ba na marami sa Eucharistic miracle ay ipinasuri ito sa siyentipiko, sa mga scientists, at hindi nila alam kung saan ito nanggaling. Halimbawa, nagkaroon ng Eucharistic miracle sa isang lugar, ay ipinasuri ito sa mga siyentipiko, at hindi ito pinaalam sa mga scientists kung saan nanggaling. Then, sinuri ng mga scientists sa mga Eucharistic miracle, try nyo search sa Google, napakarami po. Then, na-found out ng mga scientists na it was coming from the part of the heart. At itong pinanggalingan ng part ng laman na ito na galing sa parte ng puso is from a person beaten severely. Yung binugbog ng grabe. Then, another 100 years or another place, ibang taon na naman, ibang lugar na naman. At ang pala na-conclude nila, nakita nila doon, ang dugo is type AB. Ang AB is universal donor. Wow. Ako type AB ako. Ngayon, nagkaroon ulit ng Eucharistic miracle from another place. How many years or hundred of years na nakalipas? Pinasuri ulit sa isang siyentipiko at hindi sinabi kung saan ang galing. Na ang bread after the consecration, it became blessed. Yun nga, pinasuri ulit sa siyentipiko at na-found out ng scientist na ito'y galing sa part ng puso. At
ito ang type AB, the same conclusion na ito'y nagmula sa isang taong severely beaten or binugbog ng gusto. Then ang type ulit ng dugo is type AB. O, di ba? Masasabi mo bang coincidence yun? Those are separate place, separate period of time. Ibig sabihin, tama yung sinasabi ng Panginoon, maliban na kanin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo ay wala kayong buhay na walang hanggan. At ang naniniwala lamang dyan ay ang Catholic Church, wala yan sa mga Protestant churches. Sa kanila symbol lang. Pero hanapin mo, sabihin mo sa kanila saan sa Biblia na sinabi ng Panginoon na simbolo lamang. Wala po mga kapatid. So therefore, makonclude natin na mga apostol ay Katoliko. So kung mga apostol ay Katoliko, then dapat Katoliko rin tayo. Hindi ka Protestante. Kaya nga, kung titingnan natin dito sa 1 Corinthians chapter 11, mga kapatid, ang 1 Corinthians chapter 11, ito yung sinabi ni Saint Paul dito, na take note, si Saint Paul is not a part of the 12 apostles at wala siya, hindi is not present nung panahon na hindi sa present tong panahon na in-institute ng Panginoong Hesukristo ang Last Supper or Lord's Supper or the Eucharist sa ating kapanahonan ngayon. Sabi ng 1 Corinthians 11:23 to the following verses. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon na ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Hindi niya sinabi na ito ang simbolo ng aking katawan. Diba? Si Saint Paul na dito na gano'n. Nagpasalamat at nagpira-piraso at sinabi, itong aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Verse 25, gayon din naman matapos mag-apunan ay sinawakan niya ang sarot. Sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at inom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Verse 27, take note mga kapatid, tandaan nyo ito, important ito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon Kristo. Take note, these are the community in Corinth. Mga Kristiyano sa Corinto ito. At ang nagtuturo sa kanila si San Pablo na itinuro sa kanya ng Panginoon at tinuturo niya naman sa mga bagong mga mananampalataya sa Corinto. Sabi niya, ang sino man kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon ay nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Hindi niya sinabi nagkakasala sa simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon. Hindi literal na sinasabi niya nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon kapag tumatanggap ka ng hindi nararapat. Kaya dito sa verse 28, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain na uminom ng hindi pinapahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. So ganun kabigat. So kung symbol lang yun, bakit magkakaroon ka ng ganitong klaseng condemnation? Kung simbolo lang yun. Yan, mga kapatid. That is why masasabi natin, katulad ng sinabi ko kanina, ang umaga, inuulit ko lang, that the apostles were Catholic. All the apostles were Catholic. They are not Protestants. Because if they are Protestants, they are part of those who live. 666 of John. John chapter 6, verse 66. Kaya nga, kung babasahin natin dito sa 1 John chapter 2, verse 9, anong sinasabi natin ng 1 John chapter 2, verse 19? Verse 19, sabi niya, children, verse 18 muna, children, it is the last hour, and just as you heard that the Antichrist was coming, so now many Antichrists have appeared. Thus, we know this is the last hour. Verse 19, they went out from us, but they were not really of our number. Yan.
If they would have remained with us. Their desertion shows that none of them was of our number. You see? Sila yun. Yung sa John chapter 6, verse 66. They went out from us. Kasi kung totoo natin sila kasama, sabi dito, hindi dapat sila umalis. Nanatili sila dapat, mga kapatid. Pero because they are not of our number, hindi sila kabilang sa atin, umalis sila sa atin. The same writer ito, mga kapatid, na John chapter 6. Si John the Apostles, John the Beloved, ang nagsulat nitong 1 John chapter 2 verse 19. Verse 18 to 19. They went out from us. Yun yung John chapter 6 verse 66. Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang nagsialisan at hindi na sumunod sa kanya. Yan. So therefore, masasabi natin that the Catholic are apostles. The apostles are Catholic. Kaya nga ang tanong is, why you are not a Catholic? Yan. So, ano pa ba? So, ito na naman. So, ang first reading ngayon is from Deuteronomy chapter 4, verse 1 to 2, then verses 6 to 8. Sabi rito, sinabi ni Moises sa mga tao, ngayon, mga Israelita, upang buhay kayo na matagal, at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Sorry. Sabi na, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang malabis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa may tuntuning kasing inam na mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Yan ang first reading ngayon sa Sunday na to. Deuteronomy chapter 4 verses 1 to 2, then verses 6 to 8. Of course, makikita natin dito mga kapatid na itong part nitong Deuteronomy chapter 4 ay ginagamit ng mga protestante natin mga kapatid laban sa atin. Kasi may sinasabi dito na sa Deuteronomy chapter verse 2, hanapin natin dito sa Bible ko. Deuteronomy. Okay. Deuteronomy chapter 4. Okay. Verse 2. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. So, ang context nito, ginagamit ito ng mga mga kapatid nating mga protestante. Pero take note, ang context nito mga kapatid ay ang kausap dito ay mga Hudyo. At ang sinasabi dito ng Panginoon is yung mga tuntunin na ibinigay niya sa mga Hudyo na huwag dagdagan o bawasan. Yan mga kapatid Yun kasi ito yung ginagamit na panlaban ng mga protestante sa Catholic Church. Pero dapat, every time na magbasa po tayo ng Bible mga kapatid, ay yung i-consider natin yung context. Ano yung historical background? Sino yung kausap? Hindi natin pwede ito basahin, din iangkop na lang natin basta-basta sa atin without considering its context. Ang kausap dito, ang mga Hudyo, yung tuntunin na ibinigay sa kanila na huwag bawasan at daragdagan. Kasi ginagamit ito ng mga ibang mga sekta, mga kapatid natin sa ibang sekta, mga protestante, na ang Catholic Church ay maraming idinadagdag na mga turo. Different context to mga kapatid.
pagdating sa simbahan ay hindi mo ito magagamit. Kasi ang context nito, directly, ang kinakausap ang mga Israelita na sinasabihan ni Moises na huwag nilang daragdagan o bawasan. Kasi kung titingnan natin, ayon sa mga nag-aaral, mga kapatid, ang mga Hudyo ay binigyan sila ng Decalogue sa Exodus chapter 20. Pero dahilan dun sa kanilang mga eskriba at mga parseyo, ay na-multiply ito ng 613 laws. Ganon karami. Yan. So, hindi nyo ito pwede magamit sa Catholic Church. Na sinasabi nyo na ang Catholic Church ay may dinaragdag sa katuruan. No, it's not. I-consider natin yung context palagi. Diyan na-failed ang marami nating mga kapatid ng protestante. Kaya nga, kapag magkaroon ng debate or magkaroon ng discussion, naiipit lagi sila pagdating sa ganun. So instead na magpakababa sila para tanggapin yung kanilang pagkakamali, ay lalo silang nagsisinungaling, nagiging dishonest sila para lang palitawin na ang Catholic Church ay mali at sila ang tama, which is not. Ayan. Okay? And then, ang second reading ngayon sa linggo na to is from James chapter 1 verses 17 to 18, then 21 to 22, then verse 27. Sabi ito, mga kapatid, 17, Santiago sa Tagalog, mga kapatid, ang James chapter 1. Maulan pa rin, hindi pa rin tumitigil yung ulan. Okay. So, kamusta sa inyo dyan? Maulan ba? Dito maulan pa rin. So, John chapter 1 verse 17 or Santiago. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Then, niloob niyang tayo maging anak niya sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Then sa verse 21, kaya talikdan ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na tanim sa inyong puso, ito ang makapagliligtas sa inyo. Then sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito ay pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sa verse 27, ganito ang pagkareliyoso na minamarapat at kinakalugdan ng Diyos, ng ating Diyos at Ama, tulungan ng mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan, at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. See? So, ang sinasabi ng Panginoon dito sa second reading, ay ito yung key verse natin. I-focus natin dito sa verse 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang natin, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig, sa verse 23, actually ganito sinasabi, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at tumalis matapos makita ang sarili, agad na nalimutan ang kanyang ayos. Yan. Then sa verse 27, ganito ang pagkareliyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama, tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ng sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. So, ito related ito din doon sa Matthew chapter 25. Matthew chapter 25 verses 31 to 46, mga kapatid. Na time will come ay that is why our church, sa lahat ng mga churches, mga kapatid, i-search nyo.
Kung sino ang gumagawa nitong verse 27, hindi tayo yung amen, praise the Lord lang. Then wala tayong ginagawa. Dito sa verse 27, sabi niya ang linaw, ganito ang pagkareliyoso na minamarapat at kinalugdan ng Diyos at Ama, tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Bakit? Kung babasahin natin yung Matthew 25:31 to 46, napakalinaw doon mga kapatid. Ano sinasabi doon? Nabasa nyo na siguro yan at narinig na rin. Na sinasabi doon, halik kayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo sa kaharian na inihanda na sa inyo mula pa nung una, sapagkat nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, sapagkat nung ako'y nauuhaw, ako'y inyong pinainom. Nung ako'y walang maisot, ako'y inyong pinaramtan. Nung ako'y nagkasakit, inyo akong dinalaw. Nung ako'y nabilanggo, ay pinuntahan ninyo ako. Nagtanong yung mga matutuwid, saan Panginoon? Saan namin kayo nakita nagutom, na kulong, nagkasakit, walang madasuot, walang makain, at anong may sakit na dinalaw namin kayo? Anong sagot ng Panginoon doon sa Matthew 25:31 to 46? Sabi niya, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. So you see, yun yung kinalulugdan ng Panginoon na pagiging reliyoso. So hindi pwede na nakinig lang tayo. Then after that, ay hindi naman natin isinasagawa yung ating napakinggan. It's nonsense. At may reminder pa sa dito sa last part ng verse 17. At ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. That is why doon sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, di ba? Sinasabi doon. Ang sabi dito sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, sabi niya, offer yourselves as a living sacrifice. Sabi dito. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sariling bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsambahan ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. So yan yung paraan natin para maiwasan natin mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Ang mag-iba na tayo at magbago ng isip, huwag tayo umayon sa takbo ng sanlibutan. Hindi pwede na kumuuso sa ibang bansa ay gagayahin natin. Ang values natin is hindi natin ibabase kung ano yung values ng ibang bansa, na mga mayayamang bansa, or na mga magugapong tao o magagandang tao. Ang values natin is based from the scripture. Ganun mga kapatid. So hindi tayo nakikigaya-gaya lang. Hindi tayo kopya-kopya lang. Meron tayong standard. Meron tayong reference. Of course, primarily the teaching of the church. Yan mga kapatid. Okay. Then ang gospel ngayon is from Mark chapter 7, verse 1 to 8, then 14 to 15, then 21 to 23. Ito. Sabi rito. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem. Sa Mark 7, 1 to 8. Nakapin natin sa Bible ko na lang. Ulan pa rin mga kapatid. Ito. Importante din to mga kapatid kasi ito dito ginagamit ulit dito ng mga protestante natin mga kapatid laban sa atin. So Mark chapter 7 verses 1 to 8. Sabi rito. May mga Pariseo at ilang eskriba na galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Mga Hudyo, lalo na mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinugasan.
at marami pang ibang minanang turong kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo, bakit mga alagad mo, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang nagugas ng kamay ayon sa paraang ninutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang sinulat, paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig hindi, sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niyo walang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Verse, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sabihin, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanyang mata, sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, panirampuri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. So, may part doon sa binasa natin, dito sa Mark chapter 7, ito yung tinatawag na tradition of men. Kung makikita natin sa first reading kanina doon sa Deuteronomy chapter 4, na binigyan sila ng mga tuntunin, pero sinasabi ko nga sa inyo, from Decalogue, from 10 Commandments, ay nagkaroon sila ng laws na umabot sa 613 laws ang mga Hudyo. Then, nagkaroon sila ng mga dagdag, ginagdagan nila ng mga ganito nga, yung paghuhugas ng kamay, mga na kailangan, may mga, yun yung tradition na sinasabi. Pero itong word na tradition dito, na turo ng mga tao, ay ginagamit ito ng mga kapatid nating protestante laban sa atin. Kasi daw ang pinapangawakan natin, at ito yung pinaquote nila na part ng Bible, yung tradition of men. Dito sa Mark chapter 7, mga kapatid. But let us remember na yung nga ang sinasabi ko lagi, every time na magbasa ka ng Biblia, consider the context, mga kapatid. Hindi mo ba siya basta-basta na, ganun ba? Hindi. Intindihin mo muna yung context. Intindihin mo yung background. Alamin mo yung exegesis. Hindi lang exegesis. Dalawa yun exegesis at saka exegesis. Yung isa pa nga is yung hermeneutics. Yan. Aralin na lang kung anong kahulugan ng tatlo na yon. Exegesis. Yan. Take note ikaw nyo sa Google. Exegesis. Exegesis. E-I-S-E-G-E-S-I-S. Exegesis. Then yung isa, hermeneutics. Exegesis, exegesis, at saka hermeneutics. Yan, i-google nyo yan kung anong kahulugan yan. So, ibig sabihin, intindihin mo muna yung context. Hindi mo siya pwede basta-basta gamitin lang. Kasi may nakita kayong tradition of men. Yung mga Katoliko, daming mga tradition. You see? So, pag gano'n ang pag-iintindi, palpak yun, mga kapatid. Pag nagkaroon ng kumprontahan, magkaroon ng discussion, ng professional discussion, ng dialogo, ay madaling maribat yun. Madaling mabawalang sa-isa yun. Malalabas lang na hindi mo inaalam yung context, hindi ka nakapag-aral ng maayos. Yun ang mangyayari, mga kapatid. Yung context nun, kasi una-una, alam nyo ba na sa Biblia din mismo, na mismo si San Pablo ay iniutos niya to hold on to the tradition? Ano ngayon sasabihin nyo? Kontrahan ng Bible. Kasi dito sa Mark 7, sinasabi na you are holding on to the tradition of men. Then pagkatapos, bakit dito sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 15, may sinasabi si San Pablo to hold on to the tradition that is passed down to you, whether by mouth or orally or written from us, a letter from us.
Basahin natin sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 15, ha. 2 Thessalonians pala mga kapatid. Okay, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Sabi rito, "Therefore, brothers, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught either by an oral statement or by a letter of ours." Then, paano mo yan ma-reconcile? You need to reconcile that. Hindi mo pwede paglaban-labanan yan. Yan. Hindi natin pwede iligtas yung credibility natin. Hindi natin pwede iligtas yung kahiya natin, yung credibility natin. Pero isisirain natin, gusto nating sirain yung kredibilidad ng Biblia na parang sinasabi mo na kontrahan ng Biblia. No, it's not. Our understanding, our interpretation. Kaya importante yung context, yung pag-alam sa konteksto ng kung ano ang nakasulat, mga kapatid. Di ba? So, mismo si San Pablo to hold on to the traditions that is passed down to you. Alam niyo ba na may isang pastor na convert sa Catholic Church, iha-highlight nila yung sa Mark 7 na tradition of men. Pero alam nyo ba, pagdating dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, ang termino na ginamit is teachings. Hold on to the teachings. Sabi niya, hold on to the teachings that you were taught either by an oral statement or by a letter of ours. Yung ginamit nila dito na word is teachings. Pero doon sa Mark 7, yun yung pinanghahawakan nila. Alam nyo kung anong version yun? King James Version. So hindi natin masisi na bakit ganon ang King James. Bakit? Sino ba si King James? Predecessor ni King Henry VIII. Sino ba si King Henry VIII? Ang nagtatag ng Church of England. Itinatag niya ang Church of England because hindi siya pinayagan ng Santo Papa na i-divorce yung kanyang asawa. Yun yung simbahan ng mga monarch ngayon sa England. Diba? Parang Katoliko din. Pero they are not Catholic. They are Anglican. Church of England, founded by King Henry VIII. Humiwalay siya sa Catholic Church because hindi siya pinayagan ng Santo Papa na i-divorce niya yung kanyang asawa. Kasi sa Catholic Church walang divorce, mga kapatid. So, kaya kung titingnan mo, ina-highlight nila yung sa Mark 7 na tradition of men na yun daw yung pinanghahawakan natin ng Catholic Church. Pero dito pagdating sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, ang linaw, sabi ni St. Paul to hold on to the traditions that you were taught either by an oral statement or by a letter of ours. Yan. Kasi pag sabi nga ni Brother Noedora, kapag dating pastor, 15 years, kung pabor sa kanila, yun yung memorize nila. Pero pag kontra sa kanila, hindi nila memorize. Hindi nila i-highlight. Yung isang pastor naman na isang US pastor siya ng how many years, ang laba din. Ayun yung nga sinabi niya. Yung sa Mark 7, ina-highlight nila masyado. Then pagdating dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, iniba na nila ang termino. Kasi ito'y magsusuporta sa tradisyon ng simbahan. Okay, hanapin natin. Meron pa dito yata sa Corinthians. Okay, hanapin natin, ha. So, yun sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, mga kapatid. So therefore, ang sinasabing tradition of men sa konteksto ng mga Hudyo is yung mga idinagdag nila na kautosan na maghugas ang kamay bago kumain, hugasan yung mga biniling pagkain galing sa palengke. Bakit nila ginagawa yun? Kasi magiging marumi sila. Magiging marumi sa kanila. That is why, kung titingnan natin ang
Ito muna, isingit ko muna ulit yung karugtong sa support sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Dito sa 1 Corinthians 11 verse 2, I praise you because you remember me in everything and hold fast to the traditions just as I handed them on to you. You see? Oh. So yung Mark 7 na tradition is yung tinutukoy ng Panginoon na napaka-stricto nila sa mga paghuhugas. Yun yung tradition of men na ipinasa-pasa sa kanila, na pinuna nila yung mga alagad ng Panginoon na kumain na hindi managhugas ang kamay. Kaya nga sinagot sila ng Panginoon, ang nakapagpaparumi sa tao ay hindi yung kinakain natin. Kaya debunk na yung Leviticus 11 nyo. Kasi ang nakapagparumi sa atin hindi yung pagkain. Ang nakapagpaparumi sa atin is kung ano yung mga lumalabas sa atin. O, di ba? In-enumerate ng Panginoon, ano yung mga nagkapagpaparumi sa atin? Mark 7. Okay. Verse 14, Mark 7:14, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayo lahat at unawain ang aking sasabihin, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao makapagparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Yan. Ayan, dito pinaliwanag sa verse 18 to the following verses. Mark 7 verse 18. Kayo man ba'y wala ring pangunawa? Tugon ni Jesus, hindi ba ninyo, verse 17 muna, iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang alagad at tungkol sa talinghaga. Kasi natural mga Hudyo ito mga kapatid. Very pious sila sa kautusan nila. Tapos biglang mabago. Sabi ng Panginoon, kayo, verse 18, kayo man ba'y wala ring pangunawa? Tugon ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi makapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay dinudumi. May open and close parenthesis si Saint Mark. Sabi niya sa pagsasabi nito ay para nang pinapahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Yung implied, it is implying that pwede nang kainin ang lahat ng mga pagkain. Nagpatuloy siya ng pagsasalita, ang lumalabas mula sa tao nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-iimbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagkapalaluan, kahangalan. Ang lahat nito ay nagmumula, nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. So therefore, not the food. The context. Hindi ang nagpaparumi sa atin is kung ano yung kinakain natin. Ayan, debunk na yung Leviticus 11, mga kapatid. Kasi dito may open and close parenthesis nga si Saint Mark, may implied, ini-imply ng Panginoon na pwede nang kainin ang mga sinasabi nila dating mga marurumi. Kasi yung mga pagkain pala na yun, hindi naman makapagparumi sa tao. Ang makapagparumi sa atin sa harap ng Diyos ay yung mga nagmumula sa atin, sapagkat yun ay nagmumula sa ating puso. Diba? In-enumerate niya. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula masamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-iimbot, gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, kahangalan, at lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. So you see? So yun yung tradition nila na they are thinking na ang nagpaparumi sa kanila is yung hindi paghuhugas. Pero ang sinasabi ng Panginoon is kakaiba. Ang nagpaparumi sa atin is yung lumalabas sa ating mga bibig. Nagmumula sa ating puso, yun yung nagpaparumi sa atin sa paningin ng Diyos. At hindi yung pagkain. Kaya nga kung titingnan nyo sa Acts chapter 10, makikita ninyo doon
na nagkaroon ng vision si San Pedro patungkol sa mga tinuturing ng mga Hudyo na maruming pagkain. At inutusan siya doon, sige niya, kumatay ka kasi nagugutom na siya eh. Sabi ni San Pedro, hindi ko magawa yan kasi ayaw kong kumain sa mga tinuturing na marumi. Ano sagot sa kanya doon sa Acts chapter 10? Huwag mong ituring ang marumi na nilinis na ng Diyos. See? Na nilinis na ng Diyos. Hindi yun yung magkapagpaparumi sa atin. Basahin niyo itong buong Mark chapter 7, mga kapatid. At yun yung tradition na sinasabi ng Panginoon sa mga Hudyo. Not the tradition that we have in the Catholic Church. Kung meron mang sinasabi na tradition in the Catholic Church na it seems unbiblical is sa sa tinatawag ito sa discretion ng Catholic Church, ng hierarchy ng Catholic Church. Halimbawa, yung abortion, may word ba na abortion sa Biblia na verbatim? Wala. Meron bang word na contraception sa Biblia na verbatim? Wala. Pero sinasabi, because the church has authority at may wisdom ang simbahan, guided by the Holy Spirit, di ba? John chapter 14 hanggang chapter 16 na yan, Diyan makikita natin kung ano yung trabaho ng Espiritu Santo. Di ba? Authority ng simbahan na binigay doon sa Matthew 16, anuman ang ipahintulutan ninyo dito sa lupa, ay ipahintulutan sa langit. Anuman ang ipagbawal ninyo dito sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. Then inulit-uli yan doon sa Matthew 18:18. If the Lord grant the authority or gave the authority to the church, then who are you or who are we to question it? At yung authority na yun na sinasabi sa banal na kasulatan ay taglay-taglay ng simbahan Katoliko. Because only the Catholic Church can establish an unbroken link mula sa apostol hanggang sa kasalukuyan. The rest of all sects and denominations, broken po yung kanilang connection. So therefore, the church is the only one who can claim and exercise that authority. Kaya nga may sinasabi dun sa Luke chapter 10 verse 16, mga kapatid. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Take note, ang kausap dun, mga alagad. At ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. Ngayon, wala na yung mga alagad. Wala na ang Panginoon sa Kristo. Sino ang rightful na makaklaim nun? Of course, yung kanyang mga successor. And that is the Catholic Church. Wala nang iba. Kasi ang Catholic Church lang may unbroken link. The rest of those sect and denomination na nagkalat ngayon sa kasalukuyan ay putol po yung kanilang connection sa mga alagad. So therefore, the Catholic Church can exercise that authority to bind and loose. Kaya nga, kung may mga bagay na it seems for you unbiblical, pero kung sinasabi ng simbahan na hindi yan tama, binding yan. Kasi yung authority na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Then who are you or who are we to question? What is your authority? Di ba, mga kapatid? Okay? So, maybe that is by now, mga kapatid. A while ago siguro, siguro tapos na yung practice ng Grand Choir, kasama yung wife ko doon. Tuwi na kami. So, maybe that is by now. Yan yung mga tinalakay natin na bagamat bagamat mahaba ay talagang tinatyaga natin or tinatyaga ako whether may makinig man sa akin or wala ay tuloy-tuloy lang sapagkat yun sinasabi ng banal na kasulatan, preach the word of God in season or out of season, convenient or inconvenient. Napaka-inconvenient ng panahon ngayon kasi maulan. Maingay yung tunog ng ulan and then
Masarap sanang matulog ngayon kasi medyo mahangin-hangin kasi may ulan, malamig. Pero yun, lumilipad yung kawayan sa likod. Pero mas pinili ko na gawin ito for the sake of my brothers and sisters na mga kapwa ko Katoliko. So, that is by now mga kapatid, itong episode na ito. Maybe kung loobin ng Panginoon mamaya, I will be having it again. Depende kung ano yung mga i-inspired sa atin ni Lord na gusto nating ibahagi para mapalakas yung ating mga kapatid na kapwa natin mga Katoliko. So yan lang, i-recap ko lang na kanina diniscuss natin na ang mga apostol ay pinagtibay natin or napatunayan natin based on the scripture that the apostles of the Lord Jesus Christ were Catholic. And then ang tinatanggap natin sa banal na Eucharistia, it is just a symbol, but according to the scripture, it is the real body and blood of the Lord Jesus Christ. And then yung sinasabi na tradition na sa Biblia, sa Mark 7, is not the tradition na against or tumutukoy sa tradition ng simbahan. Kundi ang tradition na yon ay tumutukoy sa konteksto ng mga Hudyo na kanilang mga kaugalian na ipinasa sa kanila ng kanilang mga ninuno. At hindi yun yung tradition ng simbahan. Okay? So, maybe that is by now mga kapatid. And may God bless us and keep us safe and sound. Bukas uli ay may panibagong ginto na naman ang ating buhay na panibagong harapin. Ayan. Maybe i-cut ko muna to kasi i-upload ko to. Then, may naisip ako na i-share sa inyo maybe maiksi lang or kung hahaba lobby naman. So that is by now sa episode na ito. Now signing off my dear brothers and sisters. Shalom and may God bless us all.